Dahil first and last po na practice ko to. Isang mapagpalang araw at oras po sa ating lahat. Siya'y pinanganak noong ika-28 ng buwan ng Oktubre, taong 1906 na po. Bahala na kayong mag-calculate. Taong 1900, isang talaytayan ang kanyang butihing ina at ang kanyang ama naman ay isang inspektor sa kanilang distrito. Taong 1973, siya'y tinanghal bilang pangalawa sa palibhasang pampanitikan at pangmusika ng iba't ibang rehiyon sa Bambang, Nueva Vizcaya. Gayon din, napagkalooban siya ng 200 piso bilang scholar ng kapatirang espiritista na kasalukuyan FYS ngayon. Sa taong 1981, nang siya'y magtapos ng kursong Bachelor of Science in Medical Technology sa Universidad ng Baguio, sa lungsod ng Baguio. Gayon din sa sumunod na taon, siya'y pinagpalang makapasa sa lisensyadong pagsusulit. Taong 1987, nang siya'y nagpasyang umalis sa ating bansang Pilipinas upang makipagsapalaran sa Ontario, Toronto, Canada, na kalaunan ay nagpasya siyang lumipat sa San Diego, California bilang clinical laboratory science sa loob ng 23 taon at nagretiro dito lamang nakaraang taon. Bukod sa pagiging matagumpay sa larangan ng materyal na pamumuhay, isa rin siyang masigasig sa pagtupad ng espiritual na gampanin. Sa katunayan, siya ang pangalawang pangulo sa lunduyang Ilaw ng Sanlibutan, San Diego, California, na sa kasalukuyan membro ng lunduyang Josaphat sa Mabasa, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Bilang kamaggagawa ng ating Panginoon, siya'y nakarating sa iba't ibang dako ng mundo, gaya dito sa Hong Kong, Singapore, Macau at Taiwan, upang mag-iisa sa ating mga kapatiran. Minsan din siyang nag-iisa sa ating mga kamanggagawa sa Alberta, Toronto at Vancouver sa Canada. Nagnais din na palakasin ang pananampalataya ng ating mga kapatid sa Dubai, Abu Dhabi at gayon din sa Qatar, maging sa Paris, France, at di niya pinalampas. Di rin nawala sa kanyang puso ang ating mga kapatiran sa bansang Sinilangan, gaya ng ika-7 distrito, 27 at ika-4 na distrito. Maging sa distrito ng ating Director General sa Pigdig, Ilocos, at sa mga lunduyan sa Quirino, Tarlac at Pampanga. Marami pa sa kanyang talaan na kanyang paglalakbay ang mga lunduyan at distrito ang ibig niyang ipagkaisahan. Hermanos and Hermanas, ang ating panauhing tagapagsalita, a proud member of UECFI, Hermano Edwin Mingala. Salamat po kapatid sa dami po na napuntahan ko na bilang isang tagapagsalitang panauhin
Ngayon ko lang po naranasan yung ipakilala ko sa lengguwaheng Pilipino. At maraming salamat po. Alam niyo po, sino sa inyo ang unang ibigay ako ng katanungan, ang premyo ho, ibibigay ni Herman Esmer. Yun ang sinabi niya kanina sa akin. So, again, pasasalamat po sa ating Panginoon dahil hindi ko po talagang inakalang makabalik ulit. Sabi ko kay Herman Esmer, kailan ba yung major event? Sabi ko. Nagkataong pumunta pala ang Pangulo dito. Natatakot akong kasama ang Pangulo. So, pinagpaliban ko po. Talagang ang yung Pangulo ho, marunong sa sa planning. Pero pagdating na dito, nararatal na siya. Yung sinabi niya, ano yung sabi ko kanina? VIP treatment. Kapatid, kung sa standard ko ng treatment, yung treatment mo nasa baba. Joke lang yun. But, ito sinasabi ko, habang naglalakbay at nagpupunta ako sa mga ibang lugar, marami pong mga pagsubok. Kaya dala-dala ko, malaking P, patience, at pagpapakababa. Hindi lang pala VIP treatment ang binigay ng kapatid, kundi torture sa akin. Bakit po? Bakit kanyo? Bakit po? Hiningi ko ang tema. Ang nasa programa ninyo is Ikalawang Korinto, Yes. chapter 9, verse 11. Yes po. Pero ang nasa poste, Jeremiah 17:7. Pero hindi yun ang problema. Magkadugtong ho yan. Yes. Bago ako magpapatuloy mga kapatid, gusto ko lang bigyang diin ng konti dun sa temang binigay, which is sa Corinto, na sinasabing, Thanks be unto God for His unspeakable gift. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ba ang pinakamagandang regalo niyo mula sa Panginoon? My life. Buhay ko. Buhay. Yung buhay natin totoo, di ba? Yes. Ngayon, ilang beses ba kayo magpasalamat sa isang araw? Marami. Marami po. Di ba? Marami daw. Totoo yan. Yes. Kung minsan hindi ko nagagawa sa dami ng distraction. Pero hindi ba dapat pag gising natin na umaga, ano ba sasabihin natin? Thank you Lord at buhay pa ako. Diba? Binigyan mo pa ako ng pagkakataon, matamasa ko ang mga material na bagay. Diba? Binigyan mo pa ako ng lakas para kumita muli ng Hong Kong dollar para ibigay sa aming guest speaker. Diba? Ako kung minsan, I feel guilty kasi kung minsan paggising ko, Facebook, ay mali yata. Magpasalamat muna ako, di ba? Ngayon, ang tanong ko, bago ako pupunta sa talagang ikukwento ko, sino sa inyo may Bible? Hindi lahat. No? Sino ang may cellphone? Lahat. Napakaganda pa ng case ng cellphone. May bling-bling, di ba? Ang Biblia kaya natin, ano ang takip? Papel. Dyaryo. Plastic. Oh, nagigilty kayo, di ba? Sa panahon po kasi ngayon, nasa stage na tayo ng panahon ng mga electronics, di ba? Maraming distraction. Pero hindi ho sana yun ang dahilan para mawala sa atin yung mga natututunan spiritual. Ngayon, ang isa kong tanong, sino sa inyo mula sa Pilipinas na nangako sa Pilipinas, nangako sa Espiritu Santo na pagpunta ko, bigyan lang ako ng pagkakataong pumunta ng Hong Kong, humanap ng tulyan at magbibigay ako ng donasyon sa kapilya. Sino sa inyo? Wala. Wala nangako? Wala. Hindi ako naniniwala. Kasi pag humarap ang isang aplikante sa Espiritu at tatanungin, makakapunta po ba ako? Di ba naman kami Maraming pangako.
Huwag kayo masaktan. Talagang may mga pangako kayo. Kapag dating nyo na ng Hong Kong, puro pasyal, wala na yung pangako. Bakit kaya? Bakit kayo nandito every Sunday na nakikinig? Pero, ang tanong ko is, nakikinig pa talaga kayo? Yung bang naririnig ninyo sa mga pag-aaral na isasagawa pa ninyo? Hindi ko kayo inaanong mag-guilty ha. Pero tanungin, di ba kami naman, usigin ninyo ang mga sarili natin kung tunay nga tayo naniniwalang tunay na espiritista. Bakit ko sinabing tunay na espiritista? Kasi pag naniniwala ka na espiritu, espiritista, di ba? Pero ang tanong ko is, tunay ba? Ano ang mga katangian ng isang tunay na nananampalatayang espiritista? Sinabi ko kanina yung mga bunga ng mga Espiritu Santo na siguro naman merong ni isa sa inyo na meron noon. Diba? Ngayon, kung tatanungin, bakit pa kayo nandito? Excited pa kayo dumating dito? Yes po. Kanina maga? Yes po. Excited pa kayo na sino kayong artista dumating from California, di ba? Ganun Yes. yun eh. Mag-uusyoso. Sino kaya yun? Ngayon, sa mga nauna, this is my pangliman beses ko na pumunta rito. And I was so touched since yesterday kasi isang kapatid natin ng sentro Manang Liwliwa na naiyak ako. Dahil sabi ko sa kanya, Hermana, pamilya ng mukha mo. Sabi gano'n. Kapatid, ikaw ang nagbigay ng Bible sa akin. May verse 9, 2011. Pinakita sa akin, meron pa akong signature sa Biblia. Ngayon sabi ko sa sarili ko, may nagawa pa ako rito. Marami po. Dahil ang kapatid na yan, hindi ho siya espiritista nung umattend siya dito sa espiritista. Isinama po ng kaibigang espiritista. Sabi niya sa sarili, ano kaya ang mga ginagawa ng mga espiritista? Pero nung narinig ko siya magsalita kahapon, mas talo pa niya ako sa pananalita tungkol sa Biblia. May mga pinagdadaanin din siya, pero sa kanyang tapat na pananampalataya, according to her, hindi siya nagpa-opera. Nanalig lang siya sa Diyos. Dahil yan ang tema natin. Trust in the Lord dahil ang pag-asa nasa Panginoon, di ba? Yes po. Kanina may nakaharap sa akin dito. Habang nakikinig, nakita ko umiiyak siya. Sabi ko, may pinagdadaanan ng kapatid niya. Kasi sa mga naririnig niya, umiiyak ka. Bakit kayo umiiyak? Natutusok yung puso. Ganon tayo, di ba? Naramdaman niyo ba na kung kayo may pinagdadaan ng mga problema at nakarinig kayo dito, anong gagawin niyo? Di ba? Magpasalamat. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo dahil ito ang kagustuhan ng Panginoon tungkol sa inyo. Nasa Thessalonica, 2 Thessalonians. 蓝牙已连接。 Oo daw po, sabi. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay, hindi lang yung magagandang bahay, hindi lang yung pagpunta niyo rito na kailangan nyo magpasalamat. Pag binigyan kayo ng isang konting problema, di ba anong ginagawa niyo? Nagdadasal tayo. Lumalapit tayo sa Panginoon. Sino lalapitan niyo? Gobyerno ng Hong Kong? May ba problema kayo ng pamilya niyo? Hindi. At pag may sumakit sa inyo sa gabi, anong ginagawa niyo? Nagdadasal kayo, puro Diyos ko, Diyos ko. Pero pag nawala na yung sakit, nakalaman ka rin ng Diyos ko. Napakaganda po ng pag-aaral ng Espiritismo kung talagang yung naririnig natin na isa sa puso at talagang na isasagawa natin. Ano ba nasa sentro ng bandila natin yun? Charity, di ba? Ngayon, pag sinabing charity, ang nasa kasi natin pera, kayo awang may tulong mo. Uray, nagsaksarwa mo gaya ng pitaka ka, o ano pala may tulong ka, di ba? Pero bakit? Ang problema sa atin ngayon, yung balanse ng pamumuhay, material at spiritual. Sa dami ng gusto natin material, hindi na tayo makapagbigay tungkol sa spiritual. Ang dami natin gustong makuha gadget, mga gamit.
Pero kung tungkol sa samahang espiritual, napakahirap po nating dumukot. Bakit? Nakalimutan ba natin na ang mga tinatamasa nating kayamanan sa mundo galing din sa Panginoon? Ibinibigay sa atin yan para gamitin sa kapwa. Ang pera dadaan lang sa palad. Hindi nyo pwedeng itago-tago na extra ng peso. May taon, nagbakasyon ako, gusto ko yung pera inuwi. Pagbalik ko, hindi na raw pala pwede. So, useless ang pera. Kailangan gamitin. Siguro sabi ninyo, buti pa si Hermano kanina ini-introduce, milyonaryo pala yung dumating. Sa puso lang ho yun, hindi sa bulsa. Hindi ko naman sinasabing wala. Kasi kung wala, hindi ko makakarating sa inyo. Hindi ako makakaikot ng mundo. Sabi ko ng mundo dahil hindi lang una sila na mission. Kung tungkol sa mission, marami. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ito ho yung binigay na buhay na kailangan ko talaga ikasatuparan. Ngayon, kanina may malaking bangkero. Maraming hindi nakikinig sa likod. Pero nung nagkwento ang kapatid from Bukidnon, lahat sila nakaganyan. Yes. So, Diba? touch na touch. Kailangan natin maril para may maril ka sa iba, di ba? Pero kung sa Bible, wala nakikinig, bihira. Pero kung buhay ng may buhay, ako attentive. O ngayon, magmamarites ako ha. Sige po. Pero ang imamarites ko, buhay ko. Sige. Ako po ang iyong kapatid na Edwin Mingala, tubong San Antonio, South Pampanga, Vizcaya. Ngayon, ito, bago ako magagot, ito palang mag-asawa na to. Nung una kong punta rito, naikwento niya, yung bang sinabi ko pa anong relasyon, magkakarelasyon ba sila, something gano'n, pero mag-asawa na sila. O, tignan nyo. Diba? Spiritista pareho. Ngayon, sabi kanina, may mga baa natulad niya. Natulad niya. Kung kayo'y may balak pang mag-asawa, make sure na hihilain ninyo yung mapapangasawa nyo. Huwag kayong pahihila. Para sa ganun, hindi kayo magkakaroon ng conflict sa Ngayon itutuloy ko, ako yung kapatid na itong pananampalatayang espiritu na po ang nakagisnan ko. Nung nasa grade school ako, ang harap ko na bahay namin is United Methodist Church. Every Sunday may school ng mga bata. Sumasali ko 3 beses. Pero pagkatapos ko ng Sunday service, nilalagnat na po ako. Ngayon, ang kapilya is about mga 20 minutes walk mula sa bahay compared dun sa Methodist. Sabi na nanay ko, huwag ka na pumunta dyan. Sumama ka na lang sa sentro. Ngayon, ano ba yung sentro? Center, sa English Center. Pati sentro, hindi simbahan. Ngayon, yun ang ginawa ko hanggang sa may Tercera Lunes, may Aldao Tiasi, Sabado. Ano ba naman ang isang malay ng isang grade school? Ano ang malay niya doon sa mga tigtigargar kada agluluwad ka nagsasaw isama, di ba? Ngayon, habang nagmi-mission ako sa mga ito pa na yung nakagisnan. Which is, I'm so thankful sa aking mga magulang dahil kung hindi sa kanila, kung hindi sa isang kapatid na may sakit yung pangalan namin, at nung napanganak siya is 1944, nakita ho ang enlargement of the heart na sakit. And at that time, wala pa namang mga advanced na medisina, sabi na nanay ko, huwag kang pumasok, aanin mo ang talino kung patay ka naman. Sumasama ang mission ng kapatid ko. Yung sakit at enlargement of the heart, hindi magtatagal ng araw na yun. Pero dahil sa mission, gumaling mo yung kapatid ko. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kapatid ko dahil binigyan siya ng sakit. Kung wala siyang sakit, wala ako dito ngayon. Aray ko. At hindi ko alam kung spiritista na ako o hindi. Kaya yun ho ang umpisa ho ng pagka-spiritista. Nung graduation ho ng elementary, I'm going to first year high school. Yung sinabing, I was a second placer sa literary musical contest ng different religions of Pampanga. And at that night, I was given a scholarship fund of 200 pesos. May tuition, may uniform, at may mga form, maski anong gagastusin ng first year high school. So, nagpapasalamat ako sa KKEP.
At ngayon is FYS, which I consider myself FYS pa din. Diba, single, FYS, regardless of age. Yung FYS para sa akin is forever young, spiritist. Oh, diba? May natutunan kayo. Kaya kayong mga bata, kasi sinabi kanina, FYS pa rin kayo. So, nung nabigyan po ako noon, nag-aral po ako ng sa FEU for 2 years. Hindi ko ho nakalimutang mag-sentro sa Tangkong, Quezon City, kung alam nyo yun. Sa Silais ng Pag-ibig. Yun ho ang sentro ng mga different students mula sa iba't ibang probinsya. Hindi ko ho nakalimutan hanggang sa nalipat po ako ng Baguio, hinanap ko pa rin ang espiritista ng Baguio meron sa Trancoville. Yun ho ang pinupunta ko dahil yun ang malapit. Anyway, natapos po ako ng BS Medical Technology 1982 and I was successful in getting the licensure exam. Ngayon, natapos ako ng kolehiyo. Nalipat ako ng Isabela. Hindi ko ho nakaligtaang mag-sentro. May contact na akong kaibigan na may tricycle. Every Sunday, okupado ko yung Sunday na yun. Hanggang sa napunta ko sa Luna, Isabela. Sino taga Luna sa inyo? Isabela. Luna. Sa Dadap, Luna. Tinawag po ako ng Batlaya. Ang kapilya nila po doon. Ang upuan ho yung biniyak na kawayan at ang flooring ho lupa. Nanungo, espiritista kakabsat. Tinawag ako ng Holy Spirit. Sabi, anak, umasilig ka kay kangkati, salakdit mapan balasin tao. Sabi ko, balasin tao, wala naman ako yung plano mag-apro, diba? Kasi kakagraduate ko lang, kaya nga i-enjoy ko yung pagka-medley. Ngayon, nung dumating ko noong 1987, binigyan ako ng sinulat. Hanggang ngayon, nasa akin na, pero tutur na. Binigyan ako ng salakli. Nung paalis na ako, sabi ko, ito pala yung sinabi ng Holy Spirit sa akin. Sabi ko, salamat. Alam niyo ba, umalis ako ng Pilipinas papunta Canada, alam niyo ba ang trabaho ko? Houseboy. Open ang Canada domestic helper noon. I was under the foreign domestic program, kaya ang mga kasambahay, huwag yung sasabing kasamba, katulong ako lang. Huwag yung nilalang ang katulong. Kung wala tayo, malinis ba ang tirahan ng amo nyo? Wala. Makakakain ba sila on time? Hindi. Wala, di ba? Kaya importante yung mga trabaho ninyo. Huwag nyo nilalang, huwag nyo maliitin ang trabaho ninyo. I was a houseboy for 3 years in Canada. Pero ang trato ko kasi nila sa mga kasama, hindi ho katulong. Parang kasama sa bahay, tatawagin mo yung amo mo ng paralan. For 3 years na I was domestic, ang dami kong trabaho nun, ang dami kong pera, sa totoo lang. Yung full time ko, hindi ko nagagalaw. Puro part-time ang ginagastos ko. Galing. Nagsasub-agent pa ako ng travel agency. Kikita lang ako ng $20, may pambili na ako ng itlog. Mahilig ako sa itlog sa umaga. Kaya sabi ko, $20 is $20. Hindi ko kinahiya. Nagpakasyon ako, alam yung bagahe ko mga kapatid. And ay talaga sigurong, yun ang ugali ko. 7 taon. Puro pasalubong. Ay, wow. 3 buwan ako ng Pilipinas. Nung 3 buwan ako ng Pilipinas, sabi ko, ano naman kaya may babalik ko doon sa 200 pesos na binigay sa akin. Nag-isip ako, nagpa-examine ako ng mga graduate ng elementary para mapag-aral sa high school. Sabi ng aming pinaka-pangulo ng kabataan, Hermano, sabi niya, gawin mo ng 3. Sabi ko, paano yung budget ko good for 1? Para 3 pamilya. 3 high school ang natapos. Isa, tinuloy ko sa kolehiyo. Kung nadadaanan niyo yung mga taga-Isabela, yung King College sa Bangbang bago bumaba, doon siya nag-aral ng criminology. Bago siya graduate, binalita sa akin cum laude ang score.
nawala yung pagod ko sa pagbibigay ng pera. Sabi ko, ang ganda pa ng pakiramdam. How much more kung tunay mong anak? Yes. Yun na pag-aral. Ngayon, bago siya graduate, hinayag na siya ng school bilang isang professor, bilang isang teacher. Pero hindi ko alam ang nangyari dahil natanggal. Pero ang masama na, hindi ko pa sinabing nagdamdam ako, pero meron na yung konting damo dahil nung natapos na siya, nawala ko yung aking purpose na kung matutulungan ko ito, matutulungan yung pamilya para ma-extend pa sa mga ibang kasama, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Pero ang nangyari ko, nung natapos na po ng kolehiyo, naging Katoliko. Natanggal sa trabaho. Sabi ko, tignan mo nga naman kakong, uutang ka kay Maria. Pagbabayad ka kay Petra. Anong ibig ko sabihin? Kung saan ka natapos at nakuha mo yung mga biyaya, dapat magsilbi ka naman. Di ba? O kayo, marami sa inyo nagpapaaral sa Pilipinas. Maraming pangako. Pero pagdating nyo, wala pala yung mga pangako. Di ba? Pagdadagdag ko. Yes. Pero hindi ho yun ang pinag-aaralan natin. Na kung may nagkasala sa iyo, kung may nakagawa man ng hindi maganda sa iyo, huwag mong kingkingin. O ano ang pinagdidiro natin ngayon? Christmas, di ba? Sabi ng kapatid kanina, pagpapatawad. Kaya kung kayo'y may kaalitan dito ngayon, kausapin mo, huwag mo na ipagpabukas. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit meron tayong mga bidwaan, may mga tampuhan? Dahil, number one, ano? Sabihin nyo na sa amin, dahil sa pera. Umutang ang kapatid. Nangakong bayaran next month. Ilang taon na, hindi pa nababayaran. Dekada ng mahigit. Sa pag-aaral natin, walang utang na hindi pagbabayaran. Material man o kaya spiritual. Kaya sinasabi ko sa inyo, on our way coming back here, nanonood ako ng movie tungkol sa pagpapatawad, Tagalog. Sabi ko, oo nga naman na. Matagal na hindi niya kinausap ang asawa dahil sa pagkakamali ng asawa hanggang sa dumating yung panahon, napatawad din. Parang nabulutan ng tinig nung sinabi niya, napatawad na din. Sapat bang dahilan ang isang material na bagay para hindi mo kausapin ang hermano o hermana? No. Pero okay, tayo namang humihiling ng tulong. Pag sinabi mo bayaran mo, di ba? Eh nangyayari kung minsan hindi ako magipag-sentro, baka may nandun yung kapatid na baka sisigilin ako, di ba? So dahil lang sa pera, nawalan ka na ng tiwala sa Panginoon. Sinacrifice mo na ang iyong natutunan. O bakit ito umiiyak? Huwag nating ugaliin, huwag nating ilagay sa ugali natin yung dahil sa hindi mo siya gustong makita, isasakripisyo mo, yung pinagpaguran mo mula dumating ka sa Hong Kong sa isang dahilan na hindi naman kakwenta ko. Hindi ko sinasabing wala akong mga pagsubok. May mga kasama ako dyan, pero hindi ko dinidisclose pang yung mga pagsubok yan. Marami po rin akong pagsubok. Isa, yung anak ng kapatid kong may sakit, nagkaroon ng sakit sa Canada. Yung tinatawag na ALS, amyotrophic lateral sclerosis, kung sino po may mga medical background dito. Yun ho ang sakit na nagmumula sa paa, lahat ng ugat sa paa namamatay, pataas, ang huli, puso o lungs. Nung na-diagnose po, sabi ng doktor, 3 buwan, 3 months to live. Sino sa inyo na may anak na isusurrender mo na lang basta yung anak? Di ba, pinapangutang pa natin para magdala sa ospital, madagdagan. Sabi ko nga, iniiyak ko noon, buti pa ako ang cancer. May gamot. Pero yung sakit, hindi alam ang gamot dahil hindi alam ang dahilan. Alam niyo kung kapatid, ginawa ko.
At pasalamat ako sa pananampalataya dahil nagdasal ako, sabi ko, Lord, kung dadagdagan mo pa ng buhay ang aking pamangkin, itutuloy ko ang misyon. Kaya yun ho ang ginagawa. Yung 3 buwan, mga kapatid, naging 7 taon. Nalagaan namin siya, nakasama namin siya ng 7 taon. Pero nung dumating po yung time na talagang pupunyan, Panginoon, sabi ko, salamat! At napagbigyan ko. Pamangkin ko lang yun. How much more dun sa ina na mawawala na. Kaya yun ho ang aking pinaningan. Nung nawala na ako, sabi ko, ay, makakaipon na ako. Tapos na ang misyon. Hindi pala, mga kapatid. Tuloy-tuloy ang pagsisilbi sa Panginoon. Nagpunta ko ng Sentro Israel, Tifon Quirino. Pinakita ang susi. Alam niyo yung susi na malalaki ng mga lumang bahay? Isang susi. Nung natapos ang gimong, sabi na isang kabataan pa yun. Sabi niya ganun sa labas. Hermano, pwede ka bang makausap? O sige ka, ano po yun? Yung susi na nakita mo kanina sa pagkabidyente mo, hindi pa ho na ibibigay sa tamang tao. So pinag-aaralan ko. Ngayon, I was distracted by another friend. Nung hinabol ko siya, nawala yung bata. Pero habang kinakausap ko siya, mga kapatid, yung kanyang 2 mata, ikot ng ikot, nag-iiba ang kulay. Sabi ko, totoo bang tao ito? Nakalipas ng how many years, pinahanap ko ang Sentro Bethlehem daw. Dumaan ako 2 years ago ng Cordon. Hinanap ko ang kapatid. Maski isang miyembro, wala ko silang natatandaan gano'n ang pangalan. Ang pangalan niya is Danny. Isang medium daw. Wala silang maisip na miyembro. Kaya sabi ng Pangulo, Hermano, ginakita may isang sir mata. So, hindi tunay na tao. Ngayon, yung pagpunta ko sa Sentro Bethlehem, yung isang susi, dinagdagan na naman. So, wala ang upay na pala. Yung isang susi, ginawang belt. Puro susi. So, kung tatanungin ka, ano ibig sa ng susi? Matalingaga rin yun, di ba? Anong ibig sabihin? Magbubus ka ng pintuan, literally pintuan ng mga building. Di ba? Or magbubukas ka ng mga pusong hindi marunong magmahal. Mga sa kanta na yung pusong bato, ba yun? Gagawin natin pusong mamon, di ba? Dahil sa pag-aaral natin ng Espiritismo, marami ho tayong nagagawa. Kaya tungkol sa misyon na yan, talagang hindi ako pwedeng humindi. Dumating ako ng August sa Pilipinas, pero ilang beses na I went to Paris once, 2 kapilya ng Paris, France. Pagkagaling ko ng Paris, France, the following weekend, Singapore. From Singapore, the following weekend, Zamboanga. Ngayon, maisip nyo, napakapagod, di ba? Pagod na pagod ang katawan ko, kapatid. Maski bulsa, pagod din. Pero hindi ako nagre-reklamo sa Diyos. Dahil ito ang aking buhay na kung hindi ho sa dahil sa pagka-espiritista ko, hindi ko kayo makikita. Yes. Di ba? Baka sasabihin ko, ano, pupunta ko yung domestic helper ko. Hindi ganun ang pag-aaral. Kaya, with regard to mission, sabi ko, napakaganda po. Huwag yung sabihin, buti pa siya. Kasi kung talagang nasa iyo na yung pag-aaral ng misyon at pakinig at gawang gawa, magagawa rin tulad ng mga kapatid. Ito mag-asawang to. Kung magawin kayo ng Tarlac, hanapin nyo ang family tuwan. Nandyan, bukas para doon sila. Mahilig na mag-misyon. At yun din ang pinagpapasalamat ko. I was surrounded by people na talagang bukas ang pala. Nandyan ang director natin ng District 27. VIP treatment, kapatid, ang matatanggap nyo sa mga yun. Nandyan ang kapatid na Boyet na nung kabataan pa niya, kilala ko na siya dahil alam kong officer siya. Kaya napakaganda po ng ating pag-aaral kung may sasagawa natin yung ating naririnig. Diba?
Kung nagawa ang Hermano Edwin nyo, ang ginagawa ngayon, mas magagawa ninyo dahil malakas pa kayo. Hindi ko sinasabing hindi na ako malakas. Pero I'm trying myself na mag-mission as much as I can dahil hindi tayo pabata. I retired last year. Pagkabenta ng bahay, pagka-fill up ko ng application ko for pension, hindi ko alam kung approve lipat ng Pilipinas, marami kong yun. Parang hinahabol ko yung oras. May nangyari nga sa akin yung pension ko. 2 months, binawasan 70%. Hindi ko alam. Wala nangyari. But I was able to contact with the government. Sabi nila, nasaan ka ba? Nasa Pilas. Ilang buwan ka nang absent sa US? Almost 5 months. Yun ang dahilan. Kaya hinold nila 70% for Medicare and withholding tax. Sigurista ang Amerika. Kailangan magbayad ka ng tax, kaya hinold nila yung 70%. Anyway, yun ho, kung iisipin ko malaki din yun eh. Di ba? Laking tulong sa mission ko, tapos nabawasan. Pero ngayon sabi ko, ang pera pala hindi para sa'yo. Binibigay sa'yo parang gamitin sa kawang. Naisip niyo ba, natanong niyo ba sa sarili, bakit kaya ako pinanganak? Sino ba ako sa mundong ito? Naisip niyo ba yun? Kaya ano yung pag-aaral natin? Kailangan palaging handa, di ba? And this is a lesson na nakuha ko sa aking supervisor. Kailangan ko pumunta ng Dubai sa kanilang anibersaryo. Pero kinancel ko. Dahil galing may pupunta doon na ayaw kong kasama. Lesson sa akin yun. Sabi ng supervisor, tutuloy ka ba ng Dubai? Sabi ko, ay hindi po, sabi ko. Bakit? Kasi mayroon pupunta doon na ayaw kong makita, ayaw kong kasama. Alam niyo sagot sa akin na para kung sinampal ng supervisor. Paano sinampal? Bakit kung iisipin yung kasama mo? Ang ginagawa mong spiritual is para sa sarili mo. Hindi para sa kanila. So, ang ginawa ko mga kapatid, lilipad ako the following 2 days, binug ko bukas. Ang booking ng aeroplano, medyo mataas, di ba? Emergency booking. Pero habang nag-book ako, puro dasal. Sa awa ng Diyos, nakarating ako ng Dubai. Pati accommodations, murang-mura. Kaya sabi ko, tingnan mo nga naman ang panahon, ang Panginoon kung siya gagawa. Bibigyan ka ng regalo, I could say gift, para makapunta ka. Kaya huwag niyong isipin, huwag niyong intindihin kung may mga hidwaan na yan. It's about time, Christmas, bakit ba kayo nandito? Christmas gift, diba? Christmas giving. Ang una niyong ibibigay na regalo, patawarin mo siya. Diba? Patawarin mo na mga kapatid yung humingi ng umutang sa inyo nilabay. Patawarin mo siya. Mangingibabaw pa rin yung lukso ng dugo. I am telling you this as a living testimony kasi meron akong kapatid din na nanaligaw ng landas. Pero ngayon, sabi ko, kapatid ko pa rin. Napakaganda yung sasabihin mo, na rin yan. Kaya yun ang dapat nating iugali, yung pagpapadawat, pagpapakababa. At tungkol naman sa mga pagpapakababa, let's talk about reality. Nandiyan ang direktor. Sino sa inyo ang mga pangulo ng local? Pakita sa kamay. Presidents ng mga local center. Nagpapataima. Ang tanong ko lang is, paano nyo tratuhin ang mga miyembro nyo? Natawa kayo, no? Paano ang pagkikipag-usap ninyo sa mga miyembro bilang isang namumuno? Ang successful ng isang grupo is kung ang mga miyembro mo masunurin sa inyo dahil maganda ang pamamalakad ninyo, doon nagiging successful ang grupo. Nandiyan ang direktor. Hindi yan maramot. Ewan ko mamaya kung magbibigay ng regalo natin. Thank you. Kaya yun po ang
Kasi sa lahat ng mga pinupunta ko, may mga issues. Pagdating ko ng mission, hermano, anamot, hindi may bagay. Ano nga ito, observasyon mo. Eh ako hindi marunong magsinungaling. Kung ano yung nakita ko, sinasabi ko, di ba? Kasi doon yung may improve. Eh kung halimbawa, meron siya kailangan i-improve bilang isang Pangulo. Ang Pangulo, hindi diktador. Ang good leader, hindi diktador. Pakinggan mo yung mga puro-puro, yung mga suggestion nila, then pagkakasunduan nyo yan. Hindi yung decision mo ang ipapaano mo. Kung ayaw nila, hindi magiging successful. At huwag mo gawin dahilan para magiging nasa taas. Kailangan namin nasa baba. Humility na yun din ang pinag-uusapan natin. Kaya again, mga kapatid, napakaganda po. Ewan ko yung mga nasa likod kung nakikinig pa. Hindi ko alam kung makakabalik ako dito. Dahil I have to establish myself din sa Canada para magkaroon ng benefit. I have to stay there for 6 months. May isang buwan lang po na pwede kong lumabas. Pero ang problema ko ngayon, hindi ako pwedeng magtagal ng Pilipinas. Dahil hindi ako Filipino citizen. US Canadian po ang kapatid niyo. Pero gusto ko rin sana maging Pilipino kasi every time na mag-book ako more than 30 days, hindi ko alam kung apply dito. Maraming questions ang airline. May mga form na pipilapan. Kaya sabi ko, ang gagawin ko, wake up call din sa akin yung pagkakaltas ng pension. Which is okay lang naman. Okay pa naman tayo. Nandiyan ang mga kapatid na handang tumulong sa akin, nagpapakutaryan, walang interes. Ngayon sa pagtulong mga kapatid, ang pagtulong ho ng mga espiritista, walang interes ha. Hindi na pagtulong yun. Oh. Mamay, nangamukan na Ha? utang yan. Yung mga nagpapaporsyento, hindi mo maganda. Diba? Tutulong ka rin. Halimbawa, magmimisyon kayo ng Macau. Eh yung kapatid mo, hindi sapat yung pamasahe. Anong gagawin mo na ikaw limpak-limpak na salapi ang meron sa'yo? Wala na nga. O diba, napakaganda rin yung, o sige, ito Kaya na. may pagkakawat na magsulan. Kung pwede mo na ipahiram, pero wala nang interest dahil hindi ka rin nakatulong. Kaya, again, sabi ng kapatid na Josie, ang hinahanap daw nila is yung mga pupunta dito na mabigyan sila ng inspirasyon. Sana po, sa aming pananalita, maalala niyo ako na hindi yung nagawa ko. Kung meron pa ako pagkukulang, pupunuin na ako ni Hermano Esmer. O Hermano Esmer. Bakit, ang tanong ko lang, bakit to konti ng membro? Masungit ka. Nag-forgood na sila? Kasi yung una kong punta, punong-puno talaga dito. At sorry na lang kasi dati-dati meron ako parakol pero ngayon wala akong paparakol kasi August pa ako dumating. Awatable. Nawala na. Siguro sa susunod. Hindi ako makakawa, siguro lang. Pero anyway mga kapatid, salamat daw sa pakikinig. At alam ko na busog na kayo. Meron pa tayong inspirational speaker dito. Kaya ang aking pong pasasalamat sa kalan po ng mga kapatiran natin ng USA, Canada, and Europa. Bumabati po kami sa inyo sa Holy Chapter ng Kaligayang Kapaskuhan. At sana sa New Year is mas marami pa tayo matutulungan. Yung konting tulong ho na mula sa puso, napakalaki po sa mata ng Diyos. Ngayon, hindi na ako kakanta kasi pag kumanta ako, magbabayad kayo. Tulad nung ginawa ko last time. Sabi ko, ngayon, alam nyo naman na salanta tayo ng uwan. Meron, sino ba mga taga Nueva Vizcaya rito? Uy, Marami po sila. Nueva Vizcaya. Nakita niyo na po ang post ng taon ng Quezon, Nueva Vizcaya? May isang kapilya doon na Salvador del Mundo yung pinuntahan ko po yun. Wala akong pupunta. Hindi sila makapagsamba, hindi sila makikimong dahil wala silang gagamitin. Napakalit lang po ng kapilya. Kaya kung may mga nakikita kayo doon, siguro hindi naman mahirap yung magbigay ng konting tulong para may magawa ng bubong yung kapilya.
nanggaling po ako doon. Talagang Pangulo, hirap. instrumental pa. At wala silang kakayanan. Pero Instrumental. I'm sure gagawa ng Panginoon kung paano natin matutulungan. Kailangan po, sabi nga sa kasulatan, huwag tayong magsawa gumawa ng mabuti. Dahil sa kapanahunan ay mabibigyan tayo kung hindi tayo mapapagod. Yun lamang po ang aking pag-ibig-share sa inyo at sana makikita pa tayo muli. Magandang hapon po o magandang gabi na tayo. Ito nakaseparate na nagkakudahan na? Ano, di 500? Ayun, siyang nagkapanagay. Sarili ka. Ayan, pinatawag na po namin ang mga chapter po para sa ating guest speaker sa hapon na ito, Vice President po na senior. Last na pumunta ka dito, 300 lang ang members. At nasa small venue kami sa Admiralty. Ngayon, we are 500 plus members. Hindi, meron siya. Noon at ngayon, magkapareho ba? So mas malaki ang regalo niyo sa akin ngayon. Mas malaki ang iiwan mo sa amin ngayon. Ikaw ang mag-iiwan ng Christmas kasi mas marami kami. Oh. Nagsisiwilan na ako. Okay. Bilang pasasalamat po sa ating panauhing tagapagsalita, ito pong ibibigay natin po sa kanya. Ito pong nilalaman, Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Union Christian Espiritis of the Philippines, Foreign Transient Region, Hong Kong Chapter. This certificate of appreciation is hereby presented to Hermano Edwin Mingala, Local Vice President of Centro Ilaw ng Santiago, San Diego, California, as our guest speaker in grateful appreciation for sharing his valuable insights during the chapter Christmas celebration with the theme, Thanks be unto God for His unspeakable gift. May God guide, bless, and keep you safely in His arms as you continue to serve Him. Given the 7th day of December 2025 in Central Land of Promise, Sino Plaza, Causeway Bay, Hong Kong. Presented by yours truly and our chapter president, Hermana Esmerna de la Cruz Malinas. Nagpautang, nagbayad, nagpautang, nagbayad. Thank you so much, Hermano Edwin Mingala, on the way from San Diego, California. Ituloy po natin ang ating presentation. Ang magbibigay ngayon ay walang iba ang botanical. Mag-ready na kayo at tawagin namin yung mga search nila para mag-experience na tayo. Botanical, Shauki 1, Primar Hill, Kingsway, Albertine, Macau 2. So botanical ngayon. Botanical!